Kuya Dax, hindi ko naman intensyon, pero bumigay din ako sa tukso. Hindi ko siya pinansin nung una, yung tindero ng prutas sa palengke. Tahimik lang siya, yung tipong halos hindi mo napapansin. Pero sa tuwing dadaan ako, palaging nandun yung mga mata niya na ramdam kong nakatitig sa akin sa tuwing napapadaan ako sa fruit stand niya. Siya si Leo. May pwesto siya sa dulong bahagi ng palengke. Maliit lang yon. Karamihan ng tinda niya ay rambutan. Napansin ko lang siya ng isang araw na mapadaan ako nang marinig ko ang sigaw niya. Ipinagmamalaki niya ang tinda niyang mga prutas, especially yung tinda niyang rambutan. Mas malaki raw ang rambutan niya. Mas makatas. Mas matamis. Siyempre na-curious ako kaya nilapitan ko siya. Nang nasa tapat na ako ng fruit stand niya, hinabot niya sa akin ng isang piraso ng rambutan. Pulang-pulay yon. Mabalahibo. Parang sinadyang pumili ng pinakamasarap. Nang tikman ko yon, hindi nga siya nag-iimbento lang. Talagang tama nga ang mga sinabi niya kaya napabili ako ng 1 kilo. Pag-uwi ko, pinilit kong huwag pansinin ang pakiramdam kong kakaiba habang bumibili ako kay Leo. Pero sa bawat pagbukas ng balat ng rambutan, mainit ang laman, matamis, at sa bawat kagat ko, naalala ko yung mga titig niya. Simula nga noon ay linggo-linggo na akong bumabalik at sa bawat pagbalik ko, iba-ibang klase ng rambutan niya ang ibinibigay. Minsan may mas matitigas, minsan basang-basa, minsan may pumuputok kahit kakahawak ko pa lang. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yon. Basta ang alam ko lang, sa tuwing uwi ako at bubuksan ng supot, pakiramdam ko'y hindi lang rambutan ang binuksan ko. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, nandun na ako sa palengke. Ang sabi ko sa sarili ko, bibili lang ako ng itlog at suka. Pero alam ko naman kung saan talaga ako pupunta. Sa pwesto ni Leo. Pagdating ko ron, wala pang masyadong tao. Pero siya, nandun na. Nag-aayos ng mga kahon ng rambutan. Nakasando lang siya. Pawis na pawis. Yung sandong puti niya, halos transparent na sa pawis. Kita yung dibdib niya, pati yung hubog ng tiyan. Hindi siya gym type, pero halatang sanay sa trabaho. Moreno ang balat, batak ang katawan. Tumingin siya sa akin saglit. Walang ngiti. Pero alam na niya. Tahimik lang ako. Kinuha niyang supot. Nilagyan ng rambutan. Hindi na niya tinanong kung ilang kilo. Hinabot lang niya sa akin. Nagdikit ang kamay namin saglit. Tapos bigla siyang yumuko para pulutin yung nahulog na rambutan sa sahig. Habang nakayuko siya, tumambad sa akin yung pawis na likod niya. Pababa sa bewang. Hindi ko na maalala kung anong nasabi ko. Basta umalis na lang ako. Hawak yung supot na inabot niya sa akin. Ilang linggo na rin akong pabalik-balik sa pwesto ni Leo. Alam ko naman kung bakit. At sa tingin ko ay alam na rin niya. Kaya isang araw, habang inaabot niya sa akin yung supot ng rambutan, inimbitahan ko siya. Ang sabi ko, kung libre ka, punta ka sa bahay. May niluto ako. Tahimik lang siya. Tumingin lang sa akin. Tapos ay tumango. Wala nang tanong. Wala ring arte. Dumating siya bandang 4:00 ng hapon. Hindi siya sanay pumasok sa bahay ng iba. Halata yun sa mga kilos niya. Tahimik lang siya habang naglalakad papasok. Naghahayin ako ng adobo. Yun talaga ang niluto ko para sa kanya. Pero may isa pa akong inihanda. Isang mangkok ng rambutan. Umupo siya sa gilid ng lamesa. At ako naman ay nasa tapat niya. Walang TV. Walang music. Tahimik lang. Habang kumakain siya, tinitingnan ko yung braso niyang nangingintab sa init.
Simple lang yung mga kilos niya, pero may bigat. Bawat subo niya, parang pakiramdam ko, sinusubo niya pati yung lakas ng loob ko. Tapos kinuha niya yung isang rambutan. Pinuksan niya sa harap ko. Hinati niya. Tiningnan niya ako, tapos inabot niya sa akin yung laman. Hindi ako nakapagsalita. Kinuha ko lang iyon. At sa unang kagat ko, parang hindi rambutan ang tinikman ko. Pagkatapos nga ng unang bisita ni Leo sa bahay, hinakala ko'y tapos na iyon. Pero kinabukasan, bandang hapon ulit yon, may kumatok. At pagbukas ko ng pinto, siya na naman. Wala siyang bitbit. Nakasando lang siya. Pawisan. Amoy araw. Hindi na siya naghintay na imbitahin ko. Diretso siyang pumasok sa bahay. Umupo sa parehong upuan sa lamesa. Tahimik pa rin. Pero iba na ang tingin niya ngayon. Habang inilalapag ko ang baso ng tubig sa harap niya, biglang tumulang pawis niya sa braso. Ang tanong ko sa kanya, "Mainit, no?" Tumango lang siya. Tapos bigla siyang tumayo. Hinubad ang sandong basang-basa. Piniga niya sa lababo at iniwan lang doon. At ako naman, nakatayo lang. Pinapanood siya. Tapos umupo ulit siya sa upuan sa harapan ko. Pinagmasdan ko siya habang pinupunasan niya ang sarili gamit ang basang bimpo. Simula sa batok, pababa sa balikat, tapos sa dibdib. Mabagal. Tapos ay dinadaan sa gitna, hanggang sa tiyan. Humahabang hininga ko habang bumababa ang kamay niya. Tapos ay inabot niya sa akin yung bimpo. Ang sabi niya, kung pwede daw bang pakilinis yung likod niya kasi hindi niya abot. Hindi ko na tinanong kung seryoso siya. Lumapit ako sa kanya. Basang-basa na ang katawan niya sa pawis sa tubig. At ang amoy niya, amoy ng totoong lalaki. Hinagod ko ang bimpo sa batok niya. Ramdam kong init sa palad ko. Dumaan ako sa balikat, sa taas ng likod. Pababa. Pababa ng pababa pa. Pagdating ko sa may tagiliran niya, parang hininto niya ang paghinga. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko na pinagbibigyan niya ako. Tumikit ako ng konti habang pinupunasan ko siya. Nararamdaman kong init ng likod niya sa dibdib ko. Tahimik kami. Pero biglang may gumalaw. Hinawakan niya yung kamay kong may hawak ng bimpo. Hinila niya pababa. Dahan-dahan. Hindi agresibo pero klaro ang gusto niyang sabihin. Hanggang doon lang ako. Kaya tumigil ako. Binitawan ko na yung bimpo. Tumingin siya sa akin. Ngumiti. Pagkatapos ay tumayo. Isinuot ulit niya yung basang sando. Tapos lumakad papunta sa pinto. Pero bago siya lumabas, tiningnan niya ako at sinabing, "Mainit pa rin bukas." Wala namang kaming usapan. Wala rin nangyari na sobrang lantaran. Pero simula nung araw na hinila niya yung kamay ko pababa sa likod niya, parang hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung umaasa pa ako sa pagbalik niya. Pero sa bawat pagpatak ng hapon, tumitigil ako sa lahat ng ginagawa ko. Nakatingin lang ako sa pinto. Tahimik. Umaasa. Gusto kong maulit. Kahit wala namang kaming malinaw na ugnayan. Kahit hindi niya ako tingnan. Kahit pawisan lang siya ulit sa harapan ko. Kahit ako lang ang gumalaw. Hindi siya bumalik kinabukasan. Pero paglingon ko sa may gilid ng pinto, may isang supot ng rambutan na nakasabit. At may nakasukbit na puting panyo. Hindi iyon akin. Parang sinadya niyang iwan iyon. Mainit pa rin. Amoy katawan niya. Hindi ko siya kilala. Wala akong alam sa kanya. Pero gusto ko ulit siyang makita. Basta dumating siya ulit, kahit pawisan,
Okay lang sa akin. Kasi ang totoo, Kuya Dax, na-addict na ako sa rambutan niya at sa kanya mismo. Hindi na ako nakatiis. 3 araw na ako naghihintay. 11:00 ng umaga, nagtungo ako sa palengke. Pero nung lumiko ako sa dulong aisle ng prutasan, nandun siya. Si Leo. Pareho pa rin. Nakasando ulit. Basang-basa ng likod niya sa pawis. Inaayos niya ang mga rambutan sa basket. Parang wala siyang pakialam kung may nakatingin. Pero ako, hindi mapakali. Pinagmasdan ko muna siya sa di kalayuan. Ang sando niya, dikit na sa balat. Kita ang hugis ng dibdib. Kita ang patak ng pawis mula sa leg pababa sa dibdib. Kita rin yung munting kalmot sa braso. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kanya. Pero pagtingin niya sa akin, hindi na siya nagulat. Parang inaasahan na niya ako. Wala siyang sinabi. Hinabot lang niya sa akin yung supot ng rambutan. Mas mabigat iyon kesa dati. At habang inaabot niya sa akin yon, dumulas ang daliri niya sa likod ng palad ko. Hindi aksidente. Hindi rin halata. Pero ako, ramdam ko. Tumingin ako sa kanya. Tumango lang siya. Tapos balik ulit sa pag-aayos ng prutas. Wala siyang sinabi. Pero parang sinagot na rin niya yung tanong na hindi ko tinanong. Babalik pa ako. Alam kong risky, pero hindi ko na napigilan. Nung kinuha ko yung rambutan sa palengke, sinabi ko na agad na kung libre siya mamaya, dumaan siya sa bahay. Mga 8:00 naman. Wala ulit siya sinabi. Tango lang ang sinagot niya. Pero ramdam ko na darating siya. At nang dumating ang takdang oras, dumating nga siya. Eksaktong 8:30. Pumasok siya ng tahimik. Bagong paligo. Wala na akong nilutong espesyal. Hindi ako nagluto. Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng dahilan. Humupo siya sa sofa. Ako sa tabi niya. Tahimik. Tulad ng dati. Walang TV. Walang music. Pero malakas ang tensyon. Lumapit ako ng konti. Tumingin siya saglit. Hindi siya umiwas. Tapos dumukot siya sa bag niyang bitbit. Rambutan ulit. Binigyan niya ako ng isa. Ako na nagbalat. Tumulo yung juice sa daliri ko. Tumingin ako sa kanya habang hawak ko yung laman. Wala siyang ginawa. Hinintay lang niya. Hinabot ko sa bibig niya. Ibinuka niya iyon at dahan-dahang kinain. Basa ang labi. Mainit ang hininga. Dumikit ang daliri ko sa gilid ng bibig niya. Hindi kami makagalaw ng ilang segundo. Tapos siya na mismong kumuha ng isa pang rambutan. Pero sa halip na kainin, hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang pinisil habang pinapababa ang palad ko sa hita niya. Hindi pa rin kami nagsalita. Pero pareho naming alam kung ano ang susunod. Hindi na kami lumipat ng kwarto. Hindi namin pinatay ang ilaw. Pero kahit nasa sala kami, parang nawala na lahat ng tensyon. Nasa sofa siya. Nakaupo. At ako naman ay nasa gilid. Pero nung pinisil niya yung kamay ko, hudyat na iyon. Hinila niya ako palapit. Dumikit yung braso ko sa dibdib niya. Mainit. Ramdam ko yung hininga niya sa leeg ko. Hindi kami nagmadali. Hinilagay niya ang palad niya sa hita ko. Hindi biglaan. Dahan-dahan iyon. Parang pinakikiramdaman kung hanggang saan ako papayag. Ako na mismo naglapit ng mukha ko. Hindi pa naman iyon halikan. Tikit lang. Hinamoy ko siya. Amoy sabon. Amoy panibagong Leo. Itinaas niya yung kamay ko papunta sa batok niya. Hinawakan ko siya roon. Ramdam kong init ng balat niya. Tapos kinagat niya ang labi niya. Marahan. Parang nagpipigil. Nakahawak pa rin ako sa kanya.
Pababa ang galaw ng kamay niya sa hita ko. At bawat galaw, parang tanong. At bawat sagot ko, katahimikan lang. Hinimas niyang tagiliran ko. At nasa labas pa ng damit iyon. Pero ramdam na ramdam ko. Parang sinasabi ng palad niya na, dito muna tayo. At ako naman, hidinikit ang noo ko sa balikat niya. Nagpahinga saglit. Ramdam ko ron ang tibok ng dibdib niya. Mabilis iyon. Tumingin siya sa mata ko. Walang sinabi. Pero parang nangungusap. Parang nagtatanong kung pwede ba. Kung kaya ba. Kung gusto ko ba. At ang sagot ko sa mga tanong na iyon, hinalikan ko siya sa leeg. Marahan. Mainit. Wala kaming boses. Pero lahat ng hinga, lahat ng dikit, parang usapan na. At sa gabi ngayon, kahit hindi kami pumasok sa kwarto, para kaming walang itinirang tela sa pagitan ng katawan namin. Hindi ko alam kung ako lang to o may mali talaga. Kasi pagkatapos ng gabi namin ni Leo sa sala, hindi na siya bumalik agad. Walang text, walang katok, walang palatandaan kung babalik pa siya. Naghihintay pa rin ako. Isang araw, 2, 3. Nang pang-4 na araw na, dumaan ako sa palengke. Nandun siya at parang normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Ngumiti lang siya nung nakita ko. Tapos tinawag niya ako. Hinabot ulit ang isang supot ng rambutan. Wala siyang tanong. Wala ring reaksyon. Parang pangkaraniwang customer niya lang ako. Tahimik ako umuwi ng bahay. At pagdating ko, binuksan ko yung supot. Parehong prutas. Parehong bigat. Pero parang iba na ang pakiramdam. Habang kumakain ako ng rambutan, iniisip ko, nagsisimula na ba akong umasa sa wala? Gusto niya ba talaga ako? Kasi bawat hawak niya sa akin dati, totoo yung init. Ramdam ko yun. Pero bakit parang ngayon, ang lamig na niya? Hindi kami nag-usap ng malinaw. Wala kaming label. Wala kaming kasunduan. Pero bakit ako to ang nag-iisip? Bakit ako ang umaasa? Bakit ako lang ang nabibigatan sa pakiramdam? Ang masakit pa, Kuya Dax. Gusto ko pa rin siya. Kahit hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Sinubukan ko na lang umiwas. Hindi ako dumaan sa palengke. Hindi ako tumingin sa orasan tuwing 4:00. Hindi ko inasahan ang katok niya sa pinto. Pinilit kong ibalik sa normal yung araw. Pero sa bawat oras na wala siya, mas lalo ko siyang hinahanap. Akala ko ayos lang ako. Pero nung makakita ako ng rambutan sa isang pwesto, napahinto ako. Halos pareho. Pula, mabalahibo, at mataba. Pero hindi ko yun binili kasi alam kong hindi yun ang gusto ko. Gabi-gabi ay hinihigaan ko pa rin yung panyo na iniwan niya noon. Amoy ko pa rin siya kahit paubos na. Hinahanap pa rin ng katawan ko yung init ng palad niya sa hita ko. Yung dulas ng balat niya sa sofa. Yung bigat ng hininga niya habang magkadikit kami. Pero ayoko na rin magmukhang tanga. Kaya tuwing lalakad ako papuntang palengke, lumilihis ako ng daan. Umiiwas ako sa paningin niya. Bumibili ako sa ibang prutasan. Pinipilit kong hindi siya pansinin. Pero kahit nakahood ako, kahit naka-earphones, ramdam ko pa rin yung titig niya sa akin. Parang kahit hindi kami magkatabi, hawak pa rin niya yung katawan ko. At kahit hindi siya lumalapit, ang pakiramdam ko, ako pa rin ang automatikong lumalapit sa kanya. Isang hapon, papauwi na ako galing grocery. Akala ko ligtas na ako sa araw na iyon. Ligtas na ako kay Leo. Pero pagliko ko sa kanto, nandun siya.
Naghihintay sa gilid ng gate. Nakasandal. Tahimik. Tumingin lang siya ng diretso sa akin. Hindi ako nakagalaw kagad. Gusto kong umiwas. Pero huli na ang lahat. Papalapit na siya sa akin. At pagdating niya sa harap ko, tumigil siya. Tinitigan lang ako. Wala siyang sinabi. Pero yung titig niya, sapat na para matunaw ako. Hinawakan niyang bag ng groceries ko. Kinuha iyon. Binitbit niya habang naglalakad kami papasok ng bahay. Pagpasok namin ay dumiretso siya sa lamesa. Nilapag ang bag. Tapos naupo sa sofa. Parehong pwesto namin nung gabi. At ako, nakatayo lang. Tahimik. Pero yung katahimikan ay punong-puno ng tanong. Parang sinasabi ng mga titig niya, bakit mo ako iniiwasan kung gusto mo rin? Hindi siya humingi ng paliwanag, pero hindi rin siya aalis hanggat hindi ko inaamin. Kaya tinabihan ko siya sa sofa, at bago pa ako makapag-isip ng dahilan, hinawakan niya ang kamay ko, mas mahigpit kesa dati. Hawak pa rin niya mga kamay ko, mahigpit, mainit, pero hindi na nanakot. Parang sinasabing, dito ka muna, ako ang bahala. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang bigat ng hininga ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tagal ng pagpipigil. Humusog siya papalapit sa akin. Hindi sabay-sabay pero ramdam ko ang pagdikit ng balikat niya sa braso ko. Yung init ng balat niya. Halos dumadaloy na sa katawan ko. Dahan-dahan niyang inislide ang palad niya sa hita ko. Hindi pa bigla. Parang automatic lang. Parang doon lang talaga dapat mapunta. Pumikit ako. Tapos naramdaman ko yung ilong niya sa gilid ng pisngi ko. Hindi siya humalik. Pero dumampi. Mainit ang hininga niya. Hinawakan ko ang braso niya. Matigas. Hinimas ko pababa hanggang sa pulso. Pinisil ko. Hindi siya gumalaw. Tapos siya na mismo ang humawak sa bewang ko. Hinila niya ako palapit. Walang tunog. Walang salita. Hidinikit niya ang noo niya sa leeg ko. Ramdam kong hininga niya sa balat ko. Tapos bigla siyang huminga ng malalim. Parang pinipigilan ng sarili. Umusog ako. Hindi para umiwas, kundi para mas dumikit pa. Sa bawat segundo, parang may hinihintay kaming sumabog na damdamin. Pero hindi kami nagmadali. Pumwestong kamay niya sa ilalim ng shirt ko. Dahan-dahan. Pataas. Hindi mabilis. Hindi rin agresibo. Ramdam ko ang mga daliri niyang humihima sa gilid ng tiyan ko. Umipintig ang dibdib ko. Pero steady pa rin ang galaw niya. Parang gusto niyang maramdaman ko bawat segundo ang ginagawa niya. Tapos sabay kaming napapikit. Wala kaming ginawa na lagpas pa sa dapat. Pero sa mga sandaling iyon, para kaming parehong hubad kahit pareho kaming may mga suot. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na inasahan na magsasalita siya. Pero habang nakahiga kami sa sofa, magkadikit pa rin ang balat namin. Bigla siyang tumayo. Tahimik lang. Tapos umupo sa gilid ng lamesa. Hawak yung baso ng tubig. Pero hindi iyon ininom. Tumingin siya sa akin. Walang pilit. Walang drama. Pero kita ko, parang may bumabagabag sa kanya. At ang sabi niya, wala naman talaga akong balak pumasok sa buhay mo. Simple lang yung tono niya. Pero parang bumagsak ang hangin sa loob ng bahay. Tumahimik ako. Hinintay ko lang ang mga susunod pa niyang sasabihin. Sanay naman ako sa panandalian lang eh. Napansin kong pinisil niya yung laylayan ng sando niya. Parang pinipigilan ng kamay na manginig. Alam mo ba, yung mga dati, katawan ko lang ang habol nila. Doon ako natigilan. Hindi niya sinabi ng direkta, pero nakuha ko na kagad.
ginamit na siya dati ng marami. At dahil doon, sanay na siya sa walang label, walang tanong at walang commitment. Kaya siguro laging tahimik siya, kaya palaging dumadaan lang kasi iniisip niya baka hanggang rambutan lang talaga niya ang tingin sa kanya ng mga tao. Tumingin ulit siya sa akin, mas matagal ngayon. Hindi ko alam kung gusto mo lang yung katawan ko o kung may nakikita ka pa sa akin na espesyal. Hindi kaagad ako nakasagot. Hindi ko rin agad alam kung anong sasabihin ko. Pero lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Yung palad na palaging mainit. At kahit walang sinasabi, piniga niya yung kamay ko pabalik. Mahigpit. Simula nang mag-open up si Leo sa akin, hindi na siya kagaya ng dati. Tahimik pa rin siya. Parang laging handa na siyang umalis kahit hindi ko pa siya pinapaalis. Kaya ako na ang kumilos. Hindi ako dramatic. Wala rin akong hinandang linya. Pero nung dumating siya sa bahay nung hapon na yon, may nakahanda na akong mesa. Niluto ko yung pinakapaborito niyang ulam na hindi ko basta ginagawa kahit kanino. May prutas pa rin syempre. Pero nung mga oras na yon, hindi na rambutan. Ibang klaseng matamis. Yung hindi galing sa palengke. Galing sa akin. Galing sa effort ko. Nung pumasok siya, parang nagulat pa siya. Ngumiti lang ako. Tapos sinabihan ko siyang maupo muna. Wala akong sinabi kung bakit ko ginawa iyon. Pero habang kumakain siya, nakita kong mabagal ang subo niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi siya sanay na binibigyan. At nang matapos na kaming kumain, niligpit ko na yung pinagkainan. Tapos nilapitan ko siya at niyakap ko siya mula sa likod. Isang yakap na mahigpit. Tumigil siya. Walang galaw sa loob ng 5 segundo. Pero naramdaman ko, nagbitaw siya ng malalim na buntong hininga. Na parang sa wakas, may nagparamdam na sa kanya na pwede pala siyang alagaan. Na hindi lang siya panandalian. Na may taong gustong hawakan siya. Hindi lang ang katawan niya, kundi ang buong pagkatao niya. Pero hindi ko inaasahan, isang araw, mga bandang pahapon na iyon, nasa bahay si Leo. Tahimik lang na nakaupo sa may sofa. Parang unti-unti na siyang nasasanay sa bahay ko. Hanggang sa may kumatok sa may pintuan. Hindi naman malakas iyon pero sunod-sunod. At pagbukas ko ng pinto, may lalaking nakatayo sa labas. Hindi siya pamilyar sa akin. Pero base sa reaksyon ni Leo, kilala niya ang lalaki. Nakita ko kagad ang reaksyon niya. Nanigas ang katawan niya. Tumayo sa kinaupuan pero hindi lumapit sa akin. Yung lalaking iyon, payat, moreno, matangkad at may dalang bag. Parang may kwento siya at parte ng kwentong iyon ay si Leo. Tumingin siya sa akin, tapos tumingin siya kay Leo. Tapos sabay sabing, "Dito ka na pala nakatira." Wala akong nasabi. Ganon din si Leo. Tahimik lang siyang nakatayo. Pero kita sa mga mata niya, hindi lang gulat, takot, guilt, at isang uri ng lungkot na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Hindi ko alam kung sino ang lalaking ito sa buhay niya. Bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya? Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang nakaraan ni Leo. Inaya ni Leo yung lalaki sa labas ng bahay. Sabi doon daw sila mag-uusap. Pero nagulat ako sa mga sumunod na pangyayari. Hinalikan ng lalaki sa labi si Leo. Parang babaliktad ang sikmura ko sa nasaksihan ko, Kuya Dax. Hindi ko na kayang makita pa ang mga susunod. Kaya ang ginawa ko, lumakad ako palabas. Tahimik. Diretso. Wala akong planong puntahan. Maglalakad lang ako. Gusto ko lang makalayo sa lugar na iyon. Naglakad ako hanggang kanto. Hanggang sa may waiting shed. Hanggang sa wala ng tao.
Umupo ako sa harap ng tindahan na sarado. Nagpigil ako ng luha. Hindi dahil galit ako, pero dahil pakiramdam ko isa akong babaeng desperada na ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa isang lalaki na hindi ko alam kung may gusto ba sa akin. Ang sakit, Kuya Dax. Akala ko ako nang pinili, pero isang katok lang. Parang naalala ng katawan niyang may iba siyang iniwan. Ilang minuto kong tahimik na nandon hanggang sa may huminto sa harap ko. Si Leo. Tumayo siya sa harap ko. Wala siyang bitbit. Walang paliwanag. Tapos daan-daan siyang umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, pero tumingin lang siya sa akin ng diretso. At sa mga mata niya, doon lang ako nakaramdam ng takot sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil takot siyang mawala ako. Tahimik lang kaming dalawa sa waiting shed. Ako nakayuko, siya nakatingin sa langit. Akala ko hindi siya magsasalita, pero bigla siyang huminga ng malalim at doon siya nagsimulang magsalita. Dati ako may kalivin na lalaki. Tinulungan niya ako. Hindi ako sumingit. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat. Nakaupo lang ako roon at pinipigilan ng sarili kong umiyak. Umalis ako sa kanya dahil hindi ko na kaya pa. Ang totoo, ayaw ko naman talagang gawin yon. Naging matindi lang talaga ang pangailangan ko. Wala na akong ibang matakbuhan. Wala na akong matirhan kaya nang inalok niya ako na tumira sa kanya, pumayag ako kahit ang kapalit nun na yung katawan ko. Pero nang makaipon naman ako, umalis na kaagad ako sa kanya. Kaya yun, itinayo ko yung fruit stand ko. Nagtinda ako ng rambutan at ng iba pang prutas. At nang dumating ka, nang naramdaman kong gusto mo ako, akala ko nga noong una, katawan ko lang din ang habol mo. Pero hindi pala. Kasi nung inasikaso mo ako, hinalagaan mo ako, tapos pinagluto mo ako, doon ko naramdaman na espesyal ako bilang ako, hindi bilang katawan ko lang. Natakot lang siguro ako kasi hindi ko alam kung paano maging totoo sa'yo. Aaminin ang nakaraan ko. Natakot ako na lumayo ka sa akin. Tapos, ganyan naman ang nangyari. Ngayong alam mo na ang nakaraan ko. Kung iiwan mo ako, maintindihan ko. Tatanggapin ko. Pero kung tatanggapin mo ko ng buong buo at papasukin mo ulit ako sa buhay mo, papangako ko sa'yo, hindi na ako lalabas. Hindi na kita iiwan. Naging tahimik ang paligid. Pero ngayon iba na. Hindi na yung katahimikang may galit. Hindi na rin yung may hiya. Wala na siyang sinabi. Hindi na rin ako nagtanong. Pero nang marinig ko yung huling linya niya, parang gumaan ang lahat. Hindi dahil biglang naayos. Hindi rin dahil sigurado na ako. Pero kasi ngayon lang siya naging totoo sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Tahimik lang siyang nakaupo pa rin. Hindi siya gumagalaw. Hanggang sa ako mismo ang humawak sa mga kamay niya. Tumingin siya sa akin. Nagtagpo na naman yung mga mata naming parehong pagod na. Pareho ng takot. Pero pareho ng handa. Wala pa rin akong sinasabi. Naglakad lang kami pauwi. Magkasabay. Tahimik ang kalsada. Pero hindi na ako mag-isa. Wala pa rin kaming malinaw na tawagan. Pero simula nung araw na yon, hindi na siya umalis. Tuwing umaga'y mauuna akong gigising bago siya. Magluluto habang tulog pa siya sa kwarto. Minsan siya ang naguhugas ng pinggan, minsan naman ako. Minsan naman ay bigla siyang darating mula sa palengke. May dalang rambutan. Iba-iba pa rin. Minsan matamis, minsan maalat. At ako, binabalatan ko pa rin. Pinipisil-pisil, tinatanggap, at kinakain. Kasi hindi lang katawan ang natikman ko sa kanya. Hindi lang rambutan. Kundi siya. Siya mismo. Buong buo.